dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Bag sauce simbahan. Brother Champ Fernandez? Apo, good evening, Brother Jando. Good evening, punto per punto, brothers and sisters in Christ. Bro, meron lang akong tanong regarding to dun sa mga converted na-convert sa ibang pananampalataya, sa mga ibang sekta. Kasi ito yung ginagamit nilang verse, yung John 17:3. Although alam naman natin kung ano ba talagang dapat doon, dapat alamin yung konteksto. Gusto lang namin ma-educate or malaman kung ano pa ba yung pwede ba nating i-explain sa kanila kung sakaling maka-encounter tayo ng mga ganun. Alin doon, John 17:3, bro. Okay, wait lang ha. Mukhang alam ko tinutukoy mo. So, dito ako ngayon sa... Search lang ako dito. Okay. Ang sabi ganito sa John chapter 17 verse 3. Itong sinasabi dito. At ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong isinugo. Ang tanong mo, bro? Oo. Kasi ang pananaw nila dyan, si Kristo ay isang propeta. Hindi siya Diyos. Kaya, yan ginagamit nila. Yan naman sinasabi dito, bro, na hindi siya Diyos. Oo. Teka. Kaklarin ko lang ha. Walang nakalagay dito na siya ay propeta lang at hindi siya Diyos. Yun kasi yung pananaw nila, bro. Ay, hindi pwede na sila yung dapat pakinggan. Hindi lang. Gusto lang namin talagang babatayan, mali yun. Tingnan mo sa 5. Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon, sa iyong harapan, ang kalawalati, ang taglay ko sa piling mo, bago palikayin ng sanlibutan. Tinanong ko yung INC sa Plaza Independencia sa Cebu. Alam nyo, kanina, nagbangayan si FD at INC. Hindi ako kilala Hindi ako kilala ng mga taga kasi bago pa ako sa Cebu. Nilapitan ko lang, nakasando lang ako, nakashort, nakatsinilas. So, wala talaga nakakilala sa akin. Pinaking ko ng nagbangayan. Sabi nung INC sa akin, INC ni Manalo member, sabi niya, eto yung dapat makinig para matuto. Sabi ko naman, Tay, kanina ba ako nakikinig talaga sa inyo, Tay? Buti napansin mo ko. May tanong lang ako, no? Kasi itong Katoliko, sabi niya, si Kristo, Diyos naging tao. Sa'yo naman, si Kristo, tao lang. Matagal ka na ba nag-aaral ng Biblia? Sabi ng nung INC member sabi niya na medyo matagal-tagal na rin. Sabi ko, how about yung pagkaalam sa Biblia? Mataas na bang kaalaman mo sa Biblia? Sabi niya, hindi naman mataas masyado, pero may nalalaman ako sa Biblia. So, ilang taon ka nag-aaral ng Biblia? Sabi niya, medyo tagal-tagal na rin. Sabi ko, sa tagal mo nag-aaral ng Biblia, alin ba ang mas nauna? Yung tao o ang Diyos? Kasi sabi niya kasi, Diyos nagiging tao. Sa'yo naman, tao lang. So, ang tanong ko, alin ba yung nauna? Yung mundo? Yung sanlibutan ba? O yung tao? Sabi niya, irrelevant ang question. May 5 ako rito, bili ka ng kausap mo. Sabi ko, paano naging irrelevant ang question? Sabi nung Katoliko katalakayan mo, si Kristo Diyos naging tao. Sabi mo naman, si Kristo tao lang. Kasi kung tao lang, imposible siya maging Diyos. Di ba? Tama ko? Sabi niya, ngayon tanong ko,
sa tagal ng pinag-aralan ng Biblia, alin ang mas naunang nag-exist? Yung tao ba o ang sanlibutan? Sabi niya, irrelevant nga ang question. Alam niyo, walang irrelevant sa tanong ko. Bakit? Kasi sa 17:5 ng Juan, sabi dito, ipinagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan. Sa iyong harapan, ha? Hindi sa isip yan, ha? Yung iba kasi, nasasabi kasi, si Kristo daw nasa isip lang ng Ama. Nasa isip, hindi wala sa harapan mo yan. Mayroong diakono, pumunta doon sa lugar namin sa Pardo. Aba, pumasok talaga siya doon kasi inibitahan ni Brother Edgar Laugan. Inanong ko siya, anong unawa niyo doon sa si Kristo ay binigyan ng kalwalatian bago nilikha ang sanlibutan? Sabi niya, sa isip lang yun. Nasa isip lang. Ang sabi ito, nasa iyong harapan. Ang sabi, alam mo, ganito, iniisip mo na ikaw magtatayo ng bahay. Ibig sabihin, iniisip mo lang, wala pa yung bahay. Ganun ba? Ba't sabi dito, sa iyong harapan? Pwede abang mag-isip ng bahay, tapos ang bahay na yung iniisip, nasa harapan mo na? Hindi nakasagot yung diakono. Bakit? Palpak eh. Nandiyan ipagkaloob mo sa akin ngayon sa iyong harapan ang kalawalatiang taglay ko sa piling mo bago pa likain ng sanlibutan. Kapag sinabi nila na sa verse 3, si Kristo ay propeta lamang, hindi siya Diyos, di pa napapaliwanag na sa 5, andyan na siya sa harapan ng Panginoon, hindi pa nililikha ang sanlibutan. Yung Muslim naman nakatalakayan ko, sinabi niya, sino ba yung si Solomon nga kasama ng Diyos bago likain ng mundo. Sabi ko, saan mo nabasa yun? Nasa ano ba binasa niya? Kawikaan 20 Kawikaan yung ayun, maingay na si Divine. Michael, fix Divine's problem. Okay, yung nasa Kawikaan 28 yata yun 28 ng Kawikaan. Hindi naman Solomon tutukoy dyan tinutukoy dyan yung karunungan ng Diyos. Nakasama na niya mula pa ng pasimula ang karunungan ng Diyos. Piniwala ni Apostol Pablo na ang karunungan ng Diyos si Kristo. Ayaw maniwala ng Muslim. Bahala ka sa buhay mo ayaw maniwala. So yung talatang 17:3 bro, hindi yan patunay na si Kristo ay propeta lamang. Kasi walang propeta na nag-i-exist na sa harapan ng Panginoon bago likain ng sanlibutan. Ayun. Ang ganda nga ang sagot mo, bro, ha? Ayun. Kasi yan yung parating nababasa ko sa mga sa mga social media. Bakit siya nako-convert? Dahil dyan sa pagbasa ng talatang yan. So, ayun, na-curious na ako. Mga Katoliko, before kayo maniwala sa kanilang interpretation, suriin nyo muna ang buong konteksto. Para bang ganito, sinasabi nila, ayon sa Biblia, hindi namatay si Kristo. Bakit? Kasi siya'y nagdasal. Ilayo mo sa akin ang sarong ito. At dininig ng Panginoon ang kanyang dalangin. Yun lang. Tapos, ano nangyari? Hindi namatay. Dininig nga O dininig. Tapos, ano nangyari? Dininig. Di namatay. O tamo? Maling turo. Bakit? Ang karugtong sinabi ni Kristo, ngunit hindi ang kalooban ko ang masusunod, kundi ang kalooban mo. Ano yung kalooban ng Panginoon? Basahin natin Hebreo 10:5. Ang sabi ganito, dahil diyan nang si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay, pati mga handog, at ang mga hayop na handa sunugin, hindi mo naibig sa damba na dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ng kasalanan. Ya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Sabi mo, hindi namatay. Inihandog nga yung kanyang katawan Paano paghahandog na nangyari? Crucifixion. So, huwag kayong basta-basta mag-i-entertain sa babasa ng isang talata, mag-i-interpret ang karugtong contradiction naman sa kanilang paliwanag. Huwag niyong tatanggapin yan dahil panluloko yan. Brother Cham? Brajando? Yeah, Brother Wendell? Okay.
mahilig silang gumagamit ng Biblia para pasinungalingan ng ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Pero gagamitin din natin ang kanilang Quran, lalo na sa mga Islam, no? Himay-himayin natin ang Quran. Una, yung Quran chapter 4 verse 171. Ito kasi ang mabasa natin. The Messiah, Jesus, son of Mary, was no more than a messenger of Allah, and the fulfillment of his word through Mary and the Spirit created by a command from him. So believe in Allah and his messengers and do not say. Quran chapter 4 verse 171. Okay. Himay-himayin natin kung ito bang talatang ito sa Quran, hindi ba nagpapatunay na si Kristo ay Diyos? O nabalikan natin. Ano daw? The Messiah, Jesus, son of Mary. Yon. At anong karugtong? Was no more than a messenger of Allah. Messenger of Allah. And the fulfillment of his word through Mary and the Spirit created by a command from him. So believe in Allah and his messengers and do not say. Yon. So dito sa talatang ito sa kanilang Quran mismo, makikita natin na yung salita saan galing? Batay sa Quran Kapitulo 4, 171, yung salita, word coming from heaven. Ibig sabihin, si Jesus, bago naging tao, batay sa Quran, siya ay salita. Siya ay salita, verbo. Christ, before he became man, he was the word from heaven. Kaya kinukumpara ang Quran sa nakasulat sa Bible na kung tingnan natin ang San Juan Kapitulo 1, versikulo 1, San Juan Kapitulo 1, versikulo 14. Sa pasimula pa ay naroon na si Kristong salita. Siya ay kasama ng Diyos at siya ay Diyos. Naging tao ang salita at nakipamuhay sa atin sa lupa. Puspo siya sa kagandahang loob at katotohanan. Nakita namin ang kaniyang karangalan na siyang karangalan ng kaisa-isang anak ng Ama. So, tumutugma ang nakasulat sa kanilang Quran sa Biblia na bago siya nagkatawang tao ay tinawag siya na salita sa Quran. Balikan natin Quran Kapitulo 4 versikulo 171. The Messiah, Jesus, son of Mary, was no more than a messenger of Allah, and the fulfillment of his word through Mary, and a Spirit created by a command from him. So believe in Allah and his messengers and do not say. Yon ang mabasa natin kung gamitin natin ang kanilang Quran. So, dito pinatunayan na bago pa man naging tao, siya ay verbo. Siya ay salita na. At gusto nila yung letra por letra. May nagtanong, dinidelete kasi dito, nag-message, may mabasa ba umano letra por letra na si Kristo umaamin at nagtuturo na siya ay Diyos? Meron. Kung gusto niya letra por letra, meron tayong mga mabasa dito na Biblia, letra por letra. Brajando? No, meron. Pero
Naghahanap sila ng letra por letra, pero pag binigyan mo ng letra por letra, ayaw naman tanggapin. Useless. Naghahanap letra por letra, binigyan mo, ayaw tanggapin. O, pag may mabasa, letra por letra na Brother Jando, ang sasabihin, abay, pandaraya yan. Bandaraya yan.